Very cooperative si Bryce, Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Marami siyang nasabi sa amin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Humarap na si Bryce Hernandez sa Independent Commission. Kusang loob daw siyang humarap at tutulong sa investigasyon. Marami raw siyang isiniwalat sa komisyon. Nagsuko pa ng luxury vehicle bilang patunay ng kanyang kooperasyon. Isa si Hernandez sa tinaguriang BGC Boys na nasa sentro ng iskandalo. Ngayong umiinit pa ang kontrobersya, ang grupo nagtuturoan na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilocano na imbag na rabii, simulan na natin ang agenda. Bryce Hernandez tells it all. Dating DPWH engineer may mga ibinunyag na unexpected names sa pagdinig ng ICI. Mga luxury vehicle isinuko rin. Travel clearance revoked. Congressman Saldico pinauuwi na ni House Speaker Bogie D. mula Amerika. Mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya nakipag-usap na sa DOJ para maging state witness. Withdraw pa more. Cash withdrawals kada araw nilimitahan na ng BSP. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson nilaglag na nga ba si PBBM? Live na panayam kay Singson, abangan. 15th for the year, VP Sara may foreign trip ulit. Saan na naman kaya siya pupunta? At attack on free speech. Protesta sumiklab laban sa pagsususpinde sa Jimmy Kimmel Live. Jon Stewart tinuligsa si US President Donald Trump. Kumanta na. Marami raw revelasyon ang dating DPWH Bulacan official na si Bryce Hernandez sa kanyang pagharap sa independent body na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para imbestigahan ang mainit na flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes, live nag-uulat mula sa Taguig. Ivy, ano ang sinabi ni Hernandez sa ICI? Anong mga detalye yan at mayroon bang mga bagong pangalan na binanggit? Corina, isang tell-all hearing ang nangyari sa pinakaunang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama si dismissed District Engineer Bryce Hernandez. Dito sa ICI building sa Taguig, isinurrender ni Hernandez ang kanyang GMC Denali na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Ayon kay ICI Chairperson Andy Reyes Jr., ginawa ni Hernandez ito out of good faith. Very cooperative si Bryce, Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Tumangging sumagot si Hernandez sa tanong ng media kung bakit pinili niya mag-surrender ng luxury vehicle. Pero hindi lang ito yung tanging isusuko ni Hernandez dahil nakatakda pa siyang mag-surrender ng 2 pang luxury vehicle. Isang Ferrari worth 50 million pesos
at isang Lamborghini worth 30 to 40 million pesos sa estimate ng ICI. Mayroon din daw mga motorsiklong isusuko si Hernandez sa mga susunod na hearing. At matapos isuko sa ICI, i-open for auction ang mga surrendered vehicle. Kurina, halos araw-araw daw magkakaroon ng hearing ang ICI at kinumpirma ni ICI Special Advisor Benjamin Magalong na humarap na rin sa komisyon si ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan at parehong cooperative daw si Bonoan at Hernandez. Tumangging magbigay ng pangalan si Magalong pero may mga unexpected names na lumutang sa pagdinig ni Hernandez. Marami siyang nasabi sa amin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Marami umanong sensitibong impormasyon ang isiniwalat ni Hernandez kaya't ipapaubayan na lang daw niya ang pag-aanunsyo nito kay Chairman Andy Reyes Jr. At lahat ng pahayag ni Hernandez ngayong araw hindi pa naiisiwalat sa Kongreso kaya't mahalaga raw ang mga detalyeng ito dahil ngayon may mga panibagong lead ang ICI. Kurina. So ano ang kanilang desisyon kaya, Ivy? Babanggitin ba nila o sasabihin ba nila sa publiko lahat ng sinabi sa kanila? O ito ay kanila munang sasalain, iimbestigahan para yung hindi mapatunayang may sala, hindi naman masira ang mga pangalan? Kanina nga, Kurina, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na iimbestigahan muna dahil natanong siya kung kino-consider na ba nilang credible witness si Bryce Hernandez. Ang sabi nila, kailangan munang salain yung mga impormasyon at ngayong hapon din kakaununsyo lang sa Senado na pinayagang makalabas si Hernandez para makalap yung mga ebidensyang kailangan niyang ipresenta sa Senado, bagamat hindi ibig sabihin nito tinatanggal yung contempt order sa kanya. Kurina. Ayun, okay. So ang kabilang panig naman yan, baka akusahan naman sila ng cover-up pag hindi nila hinayag ng o isa sa publiko lahat ng mga sinabi ni Hernandez. Makikita natin siguro kung ano ang mangyayaring susunod. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Taguig. Friendship over na nga ba ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors? Matapos kasing magpayaman umano sa flood control projects, nagtuturuan na sila kung sino ang tunay na may kasalanan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Inamin ko po, nilala ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Ang dating squad goals na BGC Boys, ngayon nagtuturuan na. Nagregalo raw ng GMC truck si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa boss niyang si Henry Alcantara. Hiningi raw ni Alcantara ang sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sa may project namin na doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, 20 at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Sinundan pa raw ito ng paghingi ni Alcantara ng isang LC300 na base sa zigwheels.ph nagkakahalaga ng 5.7 million. Nagpabili rin daw siya ng Patek watch na nahanap ni Hernandez sa isang black market. Ang value nito nasa 5 million pesos daw. Nitong August 3, kinumpronta umano ni Alcantara ang mga empleyado sa Bulacan 1st District Office nila. Ayon kay Hernandez, ipinaaako raw sa kanya at sa kapwa engineer na si JP Mendoza ang mga kapalpakan sa flood control projects. Siyempre, hindi raw sila pumayag at doon na nagsimula ang paninira sa kanila ni Alcantara. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Inamin naman ni Alcantara ang pagtanggap ng mga sasakyan mula sa mga tao niya. Pero hindi raw siya nananakot sa mga empleyado sa Bulacan. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po ha. I think birthday po or Pasko. Isinoli naman daw niya ito matapos malaman ng mga anomalya sa kanilang opisina. Akala niya kasi sukli raw ito sa pagmamahal na ginawa niya sa kanila. Kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. Matatandaang ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors
ang lumitaw na may mararangyang casino activities habang may ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. Ngayon, detention na ang inabot ni Alcantara, Hernandez at Mendoza dahil sa umano'y pagsisinungaling sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinubukan ni Hernandez hilinging makalaya para makakalap umano siya ng ebidensya tungkol sa flood control scandal. Ayaw niya raw kasing makapag-name drop ng mga proponent o mambabatas na posibleng masangkot sa issue. Pero kailangan niya munang makapag-testify sa Independent Commission for Infrastructure, ang body na ibinuo ni Pangulong Bongbong Marcos para manguna sa investigasyon sa flood control scam. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Tila mas lumilinaw na ang umano'y web of corruption sa flood control scandal. Sabit dito ang dating matataas na opisyal ng DPWH at ang ilang senador may porsyento raw sa mga proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Muli na namang nalagay sa spotlight ang ilang senador sa pagdinig ng flood control scandal. Ayon kasi sa mga sinibak na district at assistant district engineers ng DPWH Bulacan, tila mayroong kickback schemes na nangyayari sa loob ng ahensya. Kasama sa mga umano'y sangkot, mismong ang kare-resign lang na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay former DPWH Engineer JP Mendoza, ang kanilang boss na si former District Engineer Henry Alcantara ang nag-aayos umano ng hatian sa tongpats, tuwing manghihingi raw ng pera si Senator Joel Villanueva. Ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Dahil umano sa laki ng hatian, sa pondo ng mga proponent, may mga proyekto raw na tila 20% na lang ng original budget ang nagagamit. Dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng mga ghost at substandard projects. Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po na kasing ilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan, cash? Cash po, nakasobre po. Pauna ng pinabulaanan ng mga dawit na senador ang mga alegasyon ng pagtanggap ng kickback sa mga isinasagawang proyekto ng DPWH. Sinabi pa ni Senator Villanueva na fabricated umano ang mga Viber message na ipinapakitang ebidensya raw ng mga sangkot na DPWH officials. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Travel clearance revoked. Pinauuwi na ni House Speaker Bogie D. si Ako Bicol Party List Representative Sal Dico na nasa Amerika umano para sa medical treatment. Pinababalik ni D. si Ko sa loob ng 10 araw para harapin ang anyay pressing national matters. Kung hindi ay maaari siyang patawan ng karampatang parusa. Dawit sa flood control scandal si Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee. Iniuugnay si Ko sa SunWest Incorporated, ang isa sa top 15 government contractors na nakasungkit umano ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 100 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Suspendido ang 16 na opisyal ng 1st District Engineering Office ng DPWH Bulacan. Agad ipinatupad ni Secretary Vince Dizon ang utos ng Ombudsman na 6-month preventive suspension without pay. Nahaharap ang mga nasuspindi sa patong-patong na kaso kaugnay ng mga maanumalyang flood control project sa mga bayan ng Plaridel, Pandi at Bukawi. Nakita mismo ni Dizon at ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga irregularidad sa mga proyekto. Full alert na ang PNP simula bukas bilang paghahanda sa mga kilos protesta sa linggo. Mahigit 50,000 pulis ang ipapakalat kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa AFP at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Nakadeploy ang buong puwersa ng NCR Police Office habang naka-standby ang lahat ng police regional offices.
Bagamat una nang sinabi ng PNP na wala silang namomonitor na banta, paraan daw ito para matiyak na magiging mapayapa ang mga protesta. Nanawagan din ang PNP sa mga organizer at lalahok na makipag-ugnayan sa mga otoridad at sumunod sa batas. Dumarami pa ang mga grupong makikiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo. Pero hindi pa man September 21, nag-walkout na sa klase ang mga estudyante ng UP. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Inhinyero ng bayan. Agresibo ring makikibahagi ang grupo ng mga engineers sa kilos protesta sa Linggo. Inilunsad nila ang Engineers Say No to Corruption Network na binubuo ng engineering professionals and students na susugod din sa Luneta. Science and technology cannot fix what politics keeps breaking. Maliban daw kasi sa flood control projects sa loob mismo ng UP campus ay marami umanong proyekto ang DPWH na hindi maayos ang pagkakagawa o hindi natatapos. There are unfinished or substandard buildings left to deteriorate as our faculty and students call for more and better spaces of learning. We call on the UP System Administration to investigate the status of these projects, including possible ghost projects. Kaya naman kasabay ng pagpoprotesta laban sa korupsyon, nananawagan din ang grupo sa kapwa nila inhinyero na paganahin ang ethics sa pagpapractice ng propesyon sa kanilang hanay. Hindi dapat nakikibahagi sa mga maanumalyang infrastructure projects. We do incorporate ethics concepts, ethical concepts in our courses, in the major courses, but with what is happening now, we realize that we need to review and see how we can further strengthen the delivery of these courses. Yung engineers na aming hinuhubog ay dapat hindi na co-corrupt. Sa UPLB naman, may pasample na rin sa September 21 rally. Nag-walk out ang mga estudyante sa kanilang mga klase. Ang panawagan nila, panagutin ang mga korap sa pamahalaan. Accountability rin ang sigaw ng mga nag-walkout sa UP Baguio na nilahukan ng halos 2,000 estudyante, guro at staff. Pinabubusina naman ng mga estudyanteng rallyista sa Bulacan ang mga motoristang dumadaan sa mga opisina ng DPWH. Panawagan nila, ibalik ang mga ninakaw na pera ng bayan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa ika-15 pagkakataon ngayong taon, may foreign trip ulit si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang pakay ng kanyang biyahe sa Japan sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Nasa ibang bansa na naman si BP Sara, pero gate niya para ito sa bayan. Japan ang destinasyon niya ngayon para makipagkita sa Filipino community sa Tokyo at Nagoya at dumalo sa kilos protesta doon kaugnay sa korupsyon sa Pilipinas. Bukod sa pangalampag, patuloy rin ang panawagan nila sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Noong mga nakaraang buwan, bumisita rin ang busy sa Filipino community sa Australia, Kuwait, Qatar, Malaysia at France. Bago magtungong Japan, nilinaw ni BP Sara na ang Pray for the Philippines event sa Davao sa Linggo, September 21 ay magkahalong dasal at talumpati kaugnay sa politika. Libre at pwede raw dumalo rito ang lahat. Ilang kalsada rin sa Davao City ang isasara para rito, kabilang ang San Pedro Street at Siam Recto Avenue. Pati na rin ang bahagi ng Bolton Street, Colonel Rizal Street simula madaling araw ng September 21 hanggang madaling araw September 22. May pala rin ang pulisya sa mga dadalo sa rally sa Linggo. Bawal yung malaking backpacks, bawal yung bladed weapons, especially firearms or no. Halos 300 puwersa ng PNP sa Davao City ang ipakalat sa lungsod para sa seguridad kasabay ng mga rally sa iba pang mga lugar. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City.
At dahil wala na naman sa bansa si VP Sara, may bagong patutsada ang Malacanang laban sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. Agad pinalagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mensaheng niya ni Vice President Sara Duterte. Anya, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsimula ng mga investigasyon sa maanumalyang flood control projects, pero hindi na raw nakapagtataka na hindi ito alam ng bise dahil lagi siyang wala sa bansa. At kung sa ganitong usapin lang din raw, ano ang pinagkaiba ng pagbabiyahe ni Duterte sa pag-alis ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Sa hearing ng House Committee on Appropriations noong Martes, inisa-isa ni VP Sara ang overseas travels niya simula noong nakaraang taon. Pumunta siya sa Germany noong July 2024 at sa Denmark noong December. Nakailang biyahe rin siya sa the Netherlands ngayong taon at simula August, nagpunta siya sa Kuwait, France at Belgium. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Giit ni Yuse Castro, gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa security ng VP at OVP personnel para sa mga pagbiyahe niya. Huwag din raw kakalimutan ni Duterte na kahit na may kinakaharap siyang usapin tungkol sa korupsyon, na kaugnay ng articles of impeachment ay hinahayaan pa rin siyang bumiyahe. Para sa agenda, Liza Bonzo, Billionaire News Channel. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson may hamon kay PBBM. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Friday. Sa EDSA Orense, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hinamo ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si PBBM na unahing imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte. Kasabay niyan, itinanggi ni Singson na may ghost project sa Ilocos Sur ang kanilang kumpanya. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Inamin ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na pagmamay-ari ng pamilya niya ang Satrap Construction Corporation. Tatay ko, engineer, kontraktor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan.
Sa datos ng DPWH, nakakubra ang satrap ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 2.7 billion pesos. Sa kasalukuyan, di bababa sa 10 posisyon ang hawak ng pamilyang Singson sa lalawigan ng Ilocos Sur. At ayon sa COMELEC, bawal tumanggap ng government projects ang mga kontraktor na pagmamayari o malapit sa isang politiko. Sa isang panayam dati ng Billionaire News Channel kay COMELEC Chair George Garcia, sinabi niyang posibleng maharap sa kasong anti-graft and corrupt practices si Singson. Sagot ni Singson, handa raw siyang magpakulong kung makitaan ng ghost projects ang contracting firm. Pero nang tanungin kung handa rin ba siyang harapin ang posibleng kaso sa COMELEC, bawal kung nandun ka pa rin, conflict of interest. giit niya, wala naman na raw siyang pwesto kaya pwede na silang tumanggap ng mga proyekto. Pero sa kasalukuyan, may anak siyang nakaupo bilang mayor sa Vigan na si Randy Singson. Sa huli, natapos ang press conference si Singson sa isang panawagan ng Marcos Alis Dyan Movement. Anila, dapat nang magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. At kaugnay po niyan ay makakasama natin ngayon live sa studio si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Manong, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Corina, at lahat nakikinig sa programa mo, magandang gabi. Opo. So, sa palagay po ninyo, nasabi na ninyo lahat ng gusto ninyong sabihin sa inyong press conference kanina? Palagay ko naman, kung nasabi ko naman lahat na. At yung mga pabintang sa amin, ano lang, attack dog yung mga yun. Attack dog. Binabayaran para siraan kami. Ayun. Kung may kami ghost project, pakulong kami. Parang malinaw po yung inyong mensahe kanina na dahil hindi na po kayo nakaupo sa pwesto, wala nang pumipigil sa inyo sa batas para kayo po ay magkaroon ng isang construction company at magkaroon ng mga proyekto. Yes, ganun ba? Wala pa rin ako doon. Hindi na ako bumalik sa kumpanya namin. Kaya mga ibang kumpanya ko, kung anong kinikita nila, sila kanila. Like, meron din akong mga radio station, kung anong kinikita nila, sa kanila na. So, wala akong kinukuha. Alright. The best ko na lahat. Well, aside from the fact that sa batas, kung kayo po'y walang pwesto, di pwede kayo magnegosyo. Yes, yes. Ano po ang inyong opinion doon sa sinasabing, well, meron siyang mga kamag-anak na nakapwesto, isang konsehal, isang vice governor, isang governor, at isang congresswoman? Yes, what's wrong with that? On record, yung kapatid ko noon, tumakbong congresswoman, kinuntra ko, ayaw kong dynasty. Sabi ng mga tao, talaga bang hindi namin bubutong kapatid mo? Dahil masisira ko, wala na akong kredibilidad kung manalo yung kapatid ko. So, talo. Ginawa uli yung isang kapatid ko, babae, tumakbo. Kinontra ko uli, ayaw ko eh. Pero lahat ng pinesto ko, lumaban sa akin. Ganun po ba? Di pinayagan ko na lang lahat ng kamag-anak ko. Nanalo naman sila at wala pang kalaban. Kung may katiwalian sila, tinatanggal ko. So you are anti-political dynasty? Yes. You know, anti-dynasty is no longer relevant. Noong araw, matatakot ang tao, babayaran. Ngayon, matalino ng tao, bigyan mong pera, hindi ka bubuto. Okay. Ngayon, second election na, walang kalaban lahat mga kamag-anak ko, nanalo lahat sila. Walang kalaban yung governor, walang kalaban yung vice governor, walang kalaban yung mayor, walang kalaban ng mga board members. Dahil kontentong tao, naglilingkod kami, tinutulungan na yung mga farmers at negosyante. Okay, kasi kung hindi na maboboto ang Singson dyan sa inyong Yes, lugar. of course. Okay, pero ito pong mga sinasabing proyekto na sa ilalim po ng satrap, yung inyong pong construction company, wala pong kinalaman yung pagkakapanalo po ninyo sa dapat ay bidding doon sa mga nakapwesto ninyong mga kamag-anak? Hindi. Hindi kami kumukuha doon sa funded by the province. Sa national government yun. Iyon. Kasi local sila at hiwalay yun sa national project. Hiwalay. So, meron po bang nagsasabi na ang inyong pong mga proyekto ay substandard? May gumuho na ba? Wala. Parurusahan ko ang aking mag-anak o mga kontraktor ko kung meron. Na-inspection na lahat yan noong araw pa.
Ano-ano po ba, Manong, ang mga project doon? May tulay, pabahay, ano-ano po ba? Flood control? Meron din, pero flood control ko konti. Noong araw, kukunting kontraktor. So, tinutulungan ko sila. Ginagamit yung company ko. Pero ngayon, napakarami na. Ibig sabihin, hindi ako gahaman. Binibigay namin sa lahat. Sa kaya dami ng kontraktor sa amin. Titignan mo listahan ng Public Works Highway, napakarami kontraktor. So, yung sa inyo po ay parang 62 proyekto ang tinutukoy, ano po? 10 taon na raw yun. 10 taon yun. Ipon nila, nakasungkit daw ako ng 2 bilyon. Eh, maliit yung 2 bilyon kung 10 taon. Eh sila, isang project lang, 1 bilyon na eh. Correct, oo. So 10 taon na yung pagitan ng panahon na yon. I see. So, I'm very sure na Attack Dog yung nagbigay dito para i-mention nyo, para pick upin ng iba. Aha. Uso po ngayon ang nagbabanggit ng malalaking pangalan. Basta mabanggit lang. Uso po ngayon yon, yung magbabanggit ng pangalan, basta mabanggit lang. Ang importante, mapatunayan na substandard o kaya may ghost project. Yes. So you're very confident there are no ghost projects? No ghost project. Pakukulong ako kung may ghost project. Ayun, okay. At dapat makulong din ang mga attack dog. Yung mga attack dog, opo, libel po yun. Okay, so ano po yung sinasabi ninyo na hamon naman kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong hamon. Sinabi ko lang na parang Alzheimer siya. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo. Mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanat ng Diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga Diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Okay, ulitin ko lang yun na ang mga Diskaya rin po... Ang kontraktor nila, Presidente, sa probinsya nila. Sa probinsya nila, ayun. So ang kailangan makita doon, kung totoo po yun... Yun ang unang imbestigahan nila, dapat. Oo nga naman, nasa norte. From north to south. So uunahin na yon. Pero importante po ma-establish sa Manong, kung yung mga Diskaya projects in the north ay existing. Substandard or existing. Yes. Oo. Or ghost. Yes. Ayun. Okay. So kanina, kung hindi multo yun, imbestigahan nila. Correct. So, you're also confident, so lahat po ng mga pagtutukoy sa inyo ay puro salita at walang patutunguhan? Wala po. At, attack dog, puro attack dog. Opo. It's natural in politics. Batuhan ng putik yan. Pagka nagsalita ka, nandun na yung mga trolls. Kung ano na sinasabi. Opo. So ang susunod, ang sinasabi po ninyong kailangan ang sumunod agad ay ang pag-imbestiga ng mga flood control projects ng mga Diskaya sa probinsya ng mga Marcos. Yes. Ayun, okay. Meron po ba kayong hinala? Meron po ba kayong nalalaman na dinaanang mga congressman dyan po sa norte? Sa baluarte po ni Pangulong Marcos. Si Diskaya nga at saka yung bagong mayor ng Lawag, ang kontraktor nila na tinanggal nila yung pinsambu nila dahil ayaw makisama sa kanila. Si Michael Kion. Siya nagsabi sa akin nung nangangampanya na ako kay BBM, Manong, mark my word, they're just using you. We know the Marcoses, they'll just use you. Sabi sa akin, hindi ako maniwala eh. Ako, tinulungan ko ng gusto. Sinamahan ko all the way. After election, may Alzheimer ako, nakalimutan na ako eh. May ideya po kayo, bakit po sa palagay ninyo kayo po nilaglag o iniwan o Hindi ko matindahan, nag-aaga. After the election, nagpunta sa Japan, ang dami namin sa presidential table, binati lahat. Sabi ni Sandro, yung anak niya, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya eh. Kaya mga overseas workers sa Japan, ang bastos yung presidente niya, sabi nila eh. Wala akong kasalak, bagong upo lang siya. Wala po kayong ideya kung bakit? May Alzheimer. Nakalimutan siguro. Have you reached out to the president ever since he was elected? Ha? Have you reached out to him? Hindi na ako maka-appointment. Dinaanan ko na lahat yung mga private secretary na, appointment secretary nila. Wala. So, okay lang. So, pero ayaw ko sa lahat ng ginawa niya yung paghahamon sa China. China, sinabi nila noon, we never invaded any country, but Taiwan, we have to get it because it's ours. Sabi ng Amerikano, wag, laban tayo.
Pagpunta ni BBM sa US, binalik ang mga bases. Ni Oy, binalik. Sinong bubugbugin? Tayo. Doon ako sumama ang loob. Ipapahamak tayo eh. Ayun. Dapat neutral lang siya. Parehong kaibigan eh. China is our friend. China is our neighbor. Ang laki tinutulong nila. Ang laki negosyong papasok dito. Manong, kailangan ma-interview kayo ni Pinky Webb sa kanyang programang On Point sa ano naman yan, sa subject naman na yan tungkol po sa China. Maraming salamat po sa inyong panahon, si former Ilocos Sur Governor Luis Manong Chavit Singson. Thank you very much. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Samantala, mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya nakipag-usap na sa DOJ para maging protected witness. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Sinimulan na ng DOJ ang evaluation sa witness protection request ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects. Pero bukod sa Diskaya couple, may ilan pa raw na gustong sumailalim sa programa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Naka-bulletproof vest na pumasok si Pacifico Curly Diskaya sa Department of Justice kaninang umaga. Matapos ang ilang oras, sumunod naman ang kanyang asawang si Sara Diskaya. Balot ang mukha ng isang sombrero at face mask. Ang kanilang agenda, evaluation ng kanilang application sa Witness Protection Program sa kainitan ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, susuriin pa ng ahensya kung papasok ba ang mag-asawa sa mga kriteria para ituring na protected witness. Una, dapat daw ay makatotohanan ang laman ng kanilang affidavit. Ikalawa, kailangang i-assess kung mayroong kinahaharap na mga banta sa buhay ang nag-a-apply sa WPP. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mahaba ang proseso ng evaluation bago maipasok sa programa. Kailangang masigurado na hindi maituturing na most guilty ang nasa ilalim ng evaluation. Kailangan ding ikonsidera kung kailangan bang ibalik ng mga Diskaya ang umano'y mga kinurakot na pera. I doubt if there's anybody here who will say, pag may ill-gotten wealth, huwag isole. Diba? Lahat tayo, we agree on that. I think that it's one principle that binds us together on this matter. Sa kasalukuyan, mayroon pa raw 2 hanggang 3 nagpaparamdam umano sa DOJ na nais dumaan sa evaluation ng WPP. Mayroon din daw isang opisyal ng DPWH na nais i-evaluate ng DOJ. Kaya confidential yan. Kasi nga, we have to protect them. We have to protect them. That's the first principle that we have to let out to people. That we can be trusted with any information you give us. We will not use it unless we are able to agree. Unless we are able to agree on everything.
Makikipag-ugnayan na rin ng DOJ sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee para sa WPP applications. Iniimbitahan din ito ang iba pang kontraktor at mga sangkot na individual na nais tumestigo. Pero warning ni Secretary Remulla, oras na mapatunayang nagsisinungaling ang isang evaluated witness, maaari siyang makasuhan ng perjury. Bukod pa sa mga kasong posibleng harapin kaugnay ng flood control anomalies. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Isa ang Sims Construction sa mga dawit sa flood control scandal. Pero hindi raw alam ng may-ari nito na si Sally Santos na ginagamit ang kanyang lisensya sa mga pekeng proyekto. Nadiskubre lang umano niya ito nang lumitaw na ang issue. Yan ang Agenda Report ni Hannah T. Mula sa paglalako ng ulam at pagtitinda ng dyaryo, umangat sa buhay si Sally Santos dahil sa mga proyekto ng kanyang firm na Sims Construction. Ito ang kumpanyang hinihiraman ng lisensya ng sinibak na DPWH officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Santos, sa bawat paggamit ng 2 engineer sa lisensya ng Sims, 3% ang makukuha ni Santos sa bawat kontrata. Tinatawagan o text siya ni Hernandez para i-withdraw ang cash mula sa kanyang bangko at sila na raw ang bahala sa projects. 20 to 25% ang makukuha ni Hernandez. May share din si Mendoza at ang matitira makakarating pa sa ilang local officials. SOP o Standard Operating Procedure ang tawag dito ni Santos. Ibig sabihin, Sims Construction ang nakalagay sa papeles ng DPWH pero ibang contractor talaga ang gumagawa nito sa supervision niya ni Hernandez at Mendoza. At dahil maliit lang na kontratista ang Sims, nagpapahanap daw si Hernandez ng malalaking contractors para hiramin ang mga pangalan nito sa mas malalaking projects. Dito na pumasok ang Wawaw Builders, ang isa sa nasaway mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa guni-guning projects nito sa Bulacan. Matatandaang nitong nakaraang buwan, bumisita ang Pangulo sa isang Riverwall project sa Barangay Piel sa Baliwag. Ni isang hollow block o semento, hindi raw natagpuan. Ang kontratista nito, ang Sims Construction ni Santos. Binunyag ni Santos na pinagkatiwalaan niya si Hernandez para gawin ang proyekto na may first partial payment na 43 million pesos noong Marso. Kaya't nang lumitaw ang issue sa Ghost Projects, kinumpronta niya si Hernandez. Nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Sa totoo lang po. Kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Nadiskubre mismong si Hernandez ang may pakana ng mga palpak na proyekto sa Bulacan, gaya ng sa Barangay Piel. At hindi lang siya ang nabiktima nitong kontratista. Kahit ako po mismo kontraktor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Base sa naunang listahan ng Pangulo, nasa 16 government projects sa Bulacan ang nalikom ng Sims Construction mula 2022 na nagkakahalaga ng higit kumulang 900 million pesos. Bagamat una nang itinanggi ni Hernandez ang mga paratang, hindi naman siya nakalusot kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson dahil nakadiskubre na rin siya ng ganitong modus ni Hernandez. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng Sims eh. Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? O, tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Paulit-ulit daw sinubukang makipagkita ni Hernandez at Mendoza kay Santos at sinabing sinisikap nilang tapusin ang ghost projects na ginawa nila. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. Una nang ikinatakot ni Santos ang seguridad niya at ng kanyang pamilya at nirekomenda ng maipasok siya sa Witness Protection Program. Ikinatuwa ni Senate President Tito Soto ang hayagang pagbubunyag ni Sally Santos ng mga detalye tungkol sa flood control scam sa Bulacan. Sa ngayon, titimbangin pa ng DOJ kung maaari siyang makapasok sa Witness Protection Program. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
Kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang Budget Department kaugnay sa mga foreign-assisted flood control projects sa bansa. Bilyon-bilyong piso daw kasi ang inilaan dito bukod pa sa mga proyekto mula sa unprogrammed fund sa GAA. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. It's been raining in Manila, lubog agad sa baha. Maging ang Commonwealth Avenue sa QC, hindi ligtas kapag ang ulan ay super lakas. Kaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, inungkat ni Senador Amy Marcos ang mga foreign-assisted flood control project. In the past years niya, halos 1 trillion pesos ang nalaan base sa inisyal niyang impormasyon mula sa Unified Project Management Office ng DPWH. Sabi ni Sen Amy, merong mga foreign-assisted flood control projects sa Metro Manila. At batay sa impormasyon ng Senadora, higit na sa 80 billion pesos ang inilaan para rito. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung anim? May anim na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Pangalan niya ng Pilipinas ang nakataya dahil hanggang ngayon wala siyang nakikitang accomplishment report. Una nang sinabi ng DBM na isa sila sa nagmo-monitor sa foreign-assisted projects. Ang meron lang po kaming talagang say or nakikita kung nasusunod are foreign assisted projects because we are part of the ICC board and the approval of these projects, of foreign assisted projects, goes through a very long process from the NEDA to DOF to a technical working group and up to the approval of the President po, Office of the President po. Sabi ni Senator Amy, sa kabila ng kawalan ng accomplishment report, may gaana pang itaas ang hinihingi para sa foreign-assisted flood control projects. This year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign-assisted portion? Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Bukod sa pagtaas ng budget para sa foreign-assisted projects, napuna rin ng Senadora ang anyay kaduda-dudang pagtaas ng budget para sa unprogrammed funds. Nakakatakot daw ang pagtaas nito mula sa 251 billion noong 2022 tumalon sa 807 billion pesos ng 2023 at 731.4 billion naman noong nakaraang taon. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Walang listahan, walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. Pinaliwanag naman ni DBM Undersecretary Rolando Toledo kung paano napopondohan ang mga flood control project mula sa unprogrammed funds. Magsisimulaan niya ito sa special budget request mula sa DPWH na may kalakip na mga dokumento na ang nasabing proyekto o mga proyekto ay na-evaluate na ng DPWH at handa nang ipatupad. Basically, this is being approved by the Department of Budget and Management, the Secretary, who will be the one to sign, of course, the release documents for those requests for flood control or under the unprogrammed appropriations. Nasa DBM na rin niya ang desisyon kung alin ang ipapaprioridad ng mga proyekto na popondohan mula sa unprogrammed funds. Pero ayon kay Senador Rodante Marcoleta, ang pag-aproba ay batay kung sinong politiko ang paborito ng administrasyon at sila ang unang naaprobahan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Nagtakda ang Bangko Sentral ng 500,000 peso daily limit sa mga transaksyon tulad ng cash payout at withdrawal sa mga bangko. Dapat idaan na ang mga ito sa check payment, fund transfers at iba pang paraan na madaling i-trace. Ito'y matapos sumabog ang flood control scandal.
Ipinag-utos din ni BSP Governor Eli Remolona sa mga bangko at iba pang financial institutions na ipatupad ang enhanced due diligence para sa malalaking cash transactions. Layunin nitong mapigilan ang money laundering at iba pang illegal na transaksyon. Pero pwede pa rin naman daw mag-withdraw ng malalaking halaga basta magbigay ng additional identification at legitimate purpose ang customer. Dapat daw mag-inhibit si Senador Kiko Pangilinan sa deliberasyon ng Judicial and Bar Council sa nabakanteng ombudsman post. Fraternity brother daw kasi ng senador ang aplikanteng si Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Delikadeza, ito ang panawagan ni Citizens Crime Watch lawyer, Partido Demokratiko ng Pilipinas, Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, kay bagong talagang Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Francis Kiko Pangilinan. Dapat daw mag-inhibit si Pangilinan sa deliberations ng Judicial and Bar Council para sa bakanteng ombudsman post dahil fraternity brother nito si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Si Pangilinan ang ex-officio member ng JBC bilang kinatawan ng Kongreso at kasama niya sa Upsilon Sigma Phi Fraternity si Remulla na isa sa mga aplikante sa pagka-ombudsman. These are ties that bind. These are not strictly legal rules but rules that appeal to their sense of delicacy or delicadeza. Nadismaya pa si Topacio dahil imbis na mag-recuse ang senador, ito pa ang anyay nag-defer ng JBC deliberations. Una nang sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Suting na ipinagpaliban ng JBC ang deliberasyon para bigyan ng oras si Pangilinan na i-review ang applications. Hindi ito bumenta kay Topacio. Giit niya binibigyan lang nito ng elbow room si Acting Ombudsman Dante Vargas para i-dismiss ang bagong mga kasong isinampa laban kay Remulla. Batay kasi sa JBC revised rules, disqualified ang isang aplikante sa pagka-ombudsman kung meron itong pending na kasong kriminal o administratibo. Sa ngayon, wala pang clearance si Remulla para sa kanyang ombudsman bid. It is so transparent, it is so disingenuous, halatang halata eh. Kaya naman, hindi sila nakinig doon sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya, yun ang problema. Noong Martes, sumulat si Topacio kay Vargas matapos makatanggap ng impormasyon na hindi na docket ang arbitrary detention at graft charges na isinampa niya laban kay Remulla at sa ilan pang personalidad. Ito ay sa kabila raw ng memorandum na nilagdaan ni dating Ombudsman Samuel Martires noong Mayo na nag-aatas ng automatic twin docketing sa lahat ng reklamong sangkot ang sinumang high at low-ranking officials. Ang paglabag daw na ito sa institutional rules ay nagpapakita lang na pinapaboran si Remulla. Kapag daw politiko ang mauupong ombudsman, makokwestiyon ang independence at kredibilidad ng opisina. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Himas rehas ngayon ang isang lalaki matapos magpadala ng bomb threat sa opisina ng PNP Anti-Cybercrime Group. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Habang pinaplansya ng mga pulis ang seguridad para sa ikinasang mga kilos protesta sa September 21. Arestado sa Batangas City ang 40 anyos na si alias Harvey. Matapos pagbantaan, napapasabugin ang opisina ng PNP Anti-Cybercrime Group. Dinakip siya sa bisa ng arrest warrant mula sa Batangas RTC. Posible umanong inakala ni alias Harvey na babaliwalain lang ng pulis ang kanyang banta. Kapag kayo ay gumawa ng anumang illegal dito online, for sure na mahanap kayo. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahe ang sospek sa social media page ng PNP ACG. May pareho din siyang banta noong March 2025. We really keep on monitoring this kind of emails or text messages so that the public will know na talagang tinututukan natin to para matigil to mga pananakot. Aminado ang sospek sa ginawa pero hindi niya maipaliwanag kung bakit na ito ginawa. Nakakulong na si alias Harvey sa PNP ACG detention cell sa Camp Crame at nahaharap sa kasong grave threat in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Paalala ng PNP ACG sa publiko sa kabila ng nakakagalit na mga revelasyon
sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno at bilyon-bilyong pisong nalustay umano. Manatiling kalmado at tiyakin na ang mga aksyon ay naaayon sa batas. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Bad news para sa ating mga motorista, may dagdag singil na naman sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang gasolina posibleng tumaas ng 70 centavos kada litro, habang 35 centavos per liter ang inaasahang dagdag sa diesel at 65 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, geopolitical tensions ang isa sa mga dahilan ng panibagong price hike. Paggamit sa unprogrammed funds, may tuturing Pork Barrel 2.0 ayon kay Senador Win Gatchalian. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagpasaklolo na si PBBM sa mga taga Pampanga para tulungan si DPWH Secretary Vince Dizon na linisin ang kanyang ahensya. Di raw biro ang kinahaharap ngayon ni Dizon sa issue ng flood control projects. Bumisita ang Pangulo sa Pampanga ngayong araw para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka. Maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin. Pero siguro sa pagkakilala natin sa ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pagmasdan ninyo, tulungan niyo po siya. Dahil marami siyang kailangan gawin. Pork Barrel 2.0, ganyan daw maituturing ang issue sa flood control scandal. Aminado kasi ang Budget Department na pinirmahan nila ang bilyong-bilyong pisong proyekto ng DPWH kahit hindi ito nakasaad sa GAA. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Binansagan ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na mala pork barrel ang unprogrammed funds. Mga lump sum na walang linya sa budget na pwedeng maabuso. Pag sinasubmit dito in unprogram, walang detalye yon. Nakasulat lang doon unprogram, tapos pag tinignan mo yung mga sub-programs, meron isa doon nakasulat sa GIP. No, ito yung isang lump sum amounts. This year, 2026, ang proposal nila is about 80 billion for sa GIP. Pero in the past years, nakita namin na itong sa GIP nagagamit rin to sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinalang ni Gatchalian ang DBM sa mga tanong hinggil sa flood control projects na pinupondohan kahit wala sa General Appropriations Act. Umami ng DBM na walang specific line item ang mga ito. Puro request lang ng DPWH at pinirmahan ng kalihim ng DBM. Dahil dito, ang mga kontratista gaya ng Wawaw Builders nakakuha ng bilyong piso mga proyekto na hindi man lang nakalista sa GAA.
Isang halimbawa ang 1.5 billion project ng Wawaw na naipondo kahit walang line item sa budget. Base sa mga dokumento ni Gatchalian, 34 billion ang na-release na unprogrammed funds para sa flood control noong 2023 at lumobo ito sa 107.9 billion noong 2024. Depensa ng DBM, ang unprogrammed funds ay ginagamit lang kapag may certification ng excess revenue mula sa Bureau of Treasury. Pero giit ni Gatchalian, sa ganitong sistema, nagiging kitty fund o lump sum ito ng mga politiko at nagbubunga ng mga anomalya. Babala niya, halos 800 billion ang pwedeng ma-access sa unprogrammed funds noong 2023 at halos 700 billion naman noong 2024. Hindi ito transparent pagdating sa detalye ng mga proyekto, kaya malabo ang accountability. Kaya ngayon, ipinapatanggal na ni Gatchalian ang unprogrammed funds sa national budget na anyay halimbawa na isang bagong anyo ng pork barrel. Itong unprogrammed kulang sa transparency o halos walang transparency. Especially yung sa GIP project, wala talagang transparency yun. Mas maganda sa program na lang para ma-manage natin yung ating deficit at mas transparent, kitang-kita kung ano yung mga proyekto. Una na niyang sinabing posibleng maimbitahan si dating Finance Committee Chair Grace Poe tungkol sa investigasyon sa national budget. Pero susuriin pa raw kung kailan siya dapat pagpaliwanagin. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Condemnations continue over ABC's decision na isuspende ang Jimmy Kimmel Live indefinitely. Nagtipon ang supporters ng host outside Disney Studios in Burbank maging sa El Capitan Entertainment Center. Giit nila, walang ginawang mali si Kimmel at ang kanyang suspension ay attack on freedom of speech. Donald Trump tries to send a message. When he tries to send a message by silencing Jimmy Kimmel, he is trying to send a message to everybody. Watch what you say. No matter how big you are, no matter how beloved you are, he will take you down and make an example of you. And we are here to say, hell no. That's a dangerous precedent. I think that if the government can control the media, then we slip dangerously into fascism. The suspension came after the Federal Communications Commission threatened Disney over comments ni Kimmel about the assassination of conservative activist Charlie Kirk. Earlier this week, the host accused what he called MAGA gang of trying to score political points of Kirk's killing. Noong July, in-announce ng CBS na ika-cancel din ang late-night show ni Stephen Colbert, who's also a known Trump critic. Jon Stewart also delivering a stinging defense of Jimmy Kimmel. The comedian hosts The Daily Show on Mondays, but he made a rare and surprise midweek appearance nitong Thursday para i-dedicate ang opening monologue sa issue. And Stewart went into full satire mode. My name is Jon Stewart, and welcome to The Daily Show on, I'm going to guess, Monday. I don't know. We have another fun, hilarious, administration compliant show. All this swirling around, are the naysayers and the critics right? Is Donald Trump stifling free speech? Of course not, John. Americans are free to express any opinion we want. Oh, Donald, we pledge to thee our word. Oh, Donald, we love you. Fresh from a breakup, pero Julia Barreto at Gerald Anderson, may mga bago na ba sila? Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Nagbabala ang isang grupo ng mga mamimili sa posibleng pagtaas ng presyo ng semento. Ito'y dahil sa sinusulong na safety measures tariff na 400 pesos kada tonelada o 16 pesos sa bawat 40 kilogram bag ng imported na semento. Ito ay para proteksyonan ng local cement manufacturers. Pero nananawagan ng United Filipino Consumers and Commuters na ibasura na ito dahil posibleng ipasa ang dagdag presyo sa mga consumer. Posible rin maapektuhan ang iba pang mga produkto sa hardware store. Pinangangambahang maging super typhoon ang bagyong Nando sa linggo kasabay ng malawakang kilos protesta. Ilang lugar ang posibleng ilagay sa signal number 5. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Handang-handa na ang maraming grupo na dadagsa sa Luneta at sa EDSA para sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Pero nagbabadya ang pagdating ng bagyong Nando o Ragasa. Habang ito ay papalapit sa ating bansa, particularly sa northern portion ng ating bansa, inasahan natin na ito ay lalakas pa at tomorrow, posible itong maging isang typhoon and by Monday, may posibilidad na ito ay magiging super typhoon. And of course, as projected, magdala ito ng malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan. Sa ngayon malayo pa si Nando, pero ayon sa PAGASA, lumalakas ang bagyo dahil namumuo ito sa karagatan at tutumbukin ito ang Northern Luzon. Bukas pwede na raw mag-raise ng signal number 1 at posible raw ang signal number 5 sa northern portion ng Luzon. Sa paglapit nitong si Bagyong Nando sa mga susunod na araw ay mag-enhance or magpapaibayo po ito ng southwest monsoon na siya magdadala rin ng pag-ulan dun sa mga lugar na malayo dun sa path ng bagyo. Inaasahan din na abot sa 200 millimeters of rain ang dala ni Nando, tulad ni Typhoon Marce na naranasan noong nakaraang taon. Kaya pinag-iingat ang mga kababayan natin lalo na ang mga nakatira sa coastal areas. Payo ng mga eksperto, tumutok sa weather bulletins at sumunod sa mga utos ng mga otoridad para sa kaligtasan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Isang heartbreaking loss para sa Alas Pilipinas kontra Iran. Sa FIVB Men's World Championship, nabiguman, pinatunayan pa rin ng koponan ang kanilang husay sa torneo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Almost but not quite. Yan ang linyahan sa FIVB Men's World Volleyball Championship matapos ang isa na naman sanang historic win para sa Philippine Men's Volleyball Team Alas Pilipinas. Lumaban ng todo ang Pinoy Spikers pero nabigo sa 5 sets kontra Iran. Umabot sa 6 na match points ang nakuha ng Pilipinas sa deciding set pero hindi nila tuluyang naisara ang laban. Final score ng dikdigang bakbakan, 21-25, 25-21, 17-25, 25-23 at 22-20 pabor sa Iranians. Top scorer para sa Alas si Brian Bagunas na nagtala ng 22 points, habang may 19 points si Leo Ordiales. Halos tabla rin ang laban sa opensa, 63 spike kills para sa Iran kontra 62 ng Pilipinas at dikit din sa aces 6-5. Sa gitna ng selebrasyon at hiyawan ng 14,240 fans sa EDSA Mall of Asia Arena, hinamon ni Iran coach Roberto Piazza ang play para sa net touch. Ipinakita ng replay na sumayad ang kamay ni Malabunga sa net na nag-nullify sa punto at tabla ang score sa 19-all. Bagamat talo, pinatunayan ng koponang Pilipino na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas sa mundo. Isang laro ng puso, tibay at inspirasyon para sa mga susunod na laban ng pambansang koponan. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
full support si Claudine Barreto sa kanyang niece na si Julia, who recently broke up with Gerald Anderson. On social media, Claudine wrote, "Mama is here, Jules," while sharing the statement of Viva Artist Agency on the breakup. Sa pahayag, tinawag ng talent agency na unfounded and baseless ang speculations sa nangyaring hiwalayan. Julia is rumored to be dating businessman Lucas Lorenzo na kapatid ng asawa ng kanyang sister na si Claudia. Si Gerald naman, nalilink sa volleyball player na si Vanessa Vanny Gandler. Julia and Gerald first sparked dating rumors in 2019 and confirmed their relationship in 2021. The spark of every soiree and the life of every gala. Ganyan kilala ang socialite na si Tessa Prieto. With her signature flair and fearless fashion, Tessa has always been unapologetically herself. And she proved that sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel. You know, when it first came out in the news and stuff, you should read the comments. I goes like, ay, ayaw na yung lalaki? Or, bakit bigla? But then I dress the way I love, and I'm not dressing for somebody else. So people through the years have already sort of, oh, that's Tessa. That's Tessa. Tessa admits na minsan na rin siyang naapektuhan ng criticisms. But now, she shrugs it off with a smile, proving that the best way to shine is to simply be yourself. I used to be so affected. But at that time, Thelma, my editor, said, Thelma San Juan said, Tessa, were you read? Were you bashed because they read your article or they... Yes, that's all I care. If your writing or your personality does not create any impact or influence, you don't matter. Yeah. And you know what? People that have something bad to say will write it. She's not on space, but on the stage para magbigay ng inspirational message. A former NASA engineer visits Manila for an event with the college scholars. Kilalanin siya sa agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Hindi lang to having the world watch is more than just a mission to space. It's what happens when we dare to dream. It's what happens when people like you and I refuse to be restricted by what people think are facts or the status quo. And we decide that we are going to reinvent ourselves by being wildly and completely unrealistic at every turn. It's always a joy to have all of us gather at our very own Aboitiz Tech Space. This is really a place where ideas come alive, where innovation meets collaboration, and where we can imagine the future together. Sa programa na ito, sila ay trained sa kani-kanilang larangan at trained na maging leaders upang maghatid ng pagbabago sa komunidad. And that future also extends to you. Sometimes you're closer than you could ever know. Because I believe that in the next 5 years, you and this country will put someone in space. And you will find a way to showcase your innovation and brilliance on a world stage so that other people can be inspired by it
that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard, and happy Friday. Hey, it's Friday. It's going to be an eventful weekend. Yes. Wala tayong weekend. Hindi pa pala tapos ang Wala weekend. tayong weekend. Pupunta ka ba sa Saturday rally? lang. Dito ako, I'll be anchoring from here. Ikaw? I'll be on the streets. Oo, nandiyan ako para to cover, Yeah. oo. And Willard? Studio rin. Studio ka rin. Ay, Magkahiwalay napilitan. kami. Oo, ha? Oo. Ibang So we have a special coverage, no? Yes, we have a special coverage on Sunday mula umaga hanggang katapusan, both in the Shrine and in Luneta. So titingnan natin, sana naman maging tahimik at payapa ang pagpoprotesta. Yeah. Pero may bagyo raw no? Paano Posibleng yun? umulan. So parang pinapakita yata na parang gusto i-highlight yung hirap na dinadanas ng mga tao pag may ulan, Ayun. bagyo. Timing so, naman kasi. Okay lang. So magtatali na lang ako ng buhok at magdadala ng payong. Payong. Magdala Ingat ka na lang. ng raincoat. Yeah. Oo, kailangan may raincoat. So sa lahat ng mag-a-attend ngayong Sunday, ingat lang po. Sana po maging payapa ang lahat. Ayan. Okay. At 97 days to go before Nagbibilang ka Christmas. talaga? Andyan siya, Oo, ang laki ng 97. Oo. Parang nagmamadali kayo masyado, ha? Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.